Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook at YouTube. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang dako kayo ng mundo naroroon. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Ito, nami-miss ko na ng mga kasama di ba? Walang iba kundi si Abogado de Campanilla, Attorney Danny Concepcion. Ay, ang tagal ha, naglag. Kasi matagal ako nawala Kaya matagal din yung reaction. Naglag? May lag Oh, sige, pati ka na. Oo nga, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalong-lalo na doon sa walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan. At sana masarap ang kanilang hapunan. I'm sure, hapunan na naman. Buti na, sabi ko sa inyo, isa po ang hapunan sa aking natutunan dito sa ating programa. Kasi dati yung sinasabi ko, gabihan. Kasi kapampangan Hapangpangan. Hapangpangan. Kapampangan. Ayan. At dahil dyan, syempre, sasabihin ulit ni Danny Concepcion ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Baka nakalimutan mo na. Oo. Yung pong... Anong oo? Oo, nalimutan ko na. Kapag ka po ang telepono nyo ay Globe, magte-text kayo sa 0954-310-0331. At kung smart naman, ang inyong cellphone, 0961-770-8807. Kung nag-text po kayo at hindi namin nasagot ang inyong katanungan, huwag po kayong magalit o huwag kayong malungkot. Kasi po ipipila namin ang mga katanungan na yan at sasagutin po namin sa susunod na mga episodes ng aming palatuntunan. Ayan. Kaya naman huwag kayong bibitaw. Daily. Manood kayo 7 to 7:30 in the evening. Kasabay niyo po yan sa inyong hapunan. At ugaliin na manood. Bakit nga ba kailangan manood ng ating programa, Hot Horny? Yung po kasing meron po kayong kaalaman, ay empowerment yan. Ayan. Knowledge ang sabi nga is power. Ayan. Sino nagsabi niya? Hindi ko na rin matandaan. Hindi mo na matanda kung sino nagsabi niyan? Oo, Hindi ba basta si may the nagsabi late niyan. Ernie Barong? Hindi Knowledge yata. is power. Kinuha lang Hindi, din parang niya. kinuha lang din ni Ernie yan. Okay. Sige. Pero may naunang Nagsabi niyan. nagsabi niyan. Ayan. Kasi ako, si Superman na si Superman. Si Spider-Man With, big responsibility. Ano ba yung sinabi niya? Bakit ang namutan mo ba si Spider-Man? Ay, Spider-Man. Hindi si Captain Barbell. Si Captain Barbell dito yon. Oo nga. O, imported kasi si Spider-Man. Dito, Captain Barbell. At saka, Darna. Di ba? ayan. Nakailang Darna ka? Hindi ko na rin matanda. Marami yan Merong tuod, merong may buhok ng ahas. Oo may... nga, oo nga. Oo. Pero nakailang artistang Darna ka? Hindi ko na rin mabila. Pasensya ka na, no? O sige naman, sorry naman, di ba? Pero ako kasi konti lang Yun lang gusto ko Mga ipunto. 10 ba? 10. Anyway, habang nagkakabukingan na tayo dito, pero okay lang yan. Edad na pinupuntir Edad na, yan. pinupuntir natin dito. Eto na muna ang ating first texter. Ready ka na? Sige. Okay, eto. Ganda ng bungad sa'yo. Ang pangalan niya ay Ligaya. ang itawag mo sa akin. Pelikulang ganyan, ha? Oo nga. Sige. Siya ay 41 years old ng Laguna. Maligaya kaya ang kanyang problema? Tanungin natin. Buhay pa daw ang nanay namin pero may sakit sa puso at kasalukuyang nagpapagaling habang ang tatay naman namin ay pinatira ang kanyang kabit! Ba't galit ka, Mare? Sorry Bakit naman. nga? Ba't galit ka sa kabit? Siyempre. Easy, di ba? Sa mga ganyan. O, sige. Anyway, Kabit so niya. balik tayo. Sa kanyang kabit, sa paupahang pag-aari nilang mag-asawa, nakatabi lang ng family home.
matagal na siyang may ibang babae. Pero ngayon lang namin naranasan na sa mismong property pa. Ba't galit ka ulit, Mare? Oo nga. Kaya lalo Parang na... nakaka-identify ka Meron, dyan. oo, may ganyan talaga di ba? Talaga naman, di ba? Di ba? Kaya lalong naapektuhan ang kalagayan ng nanay namin. So buhay pa, pinatitira na doon sa kanilang bahay. Okay. Maari po ba kami magsampa ng kaso laban sa tatay namin at ng kanyang kinakasama? Kahit pa buhay ang nanay namin. Ang gandang tanong yan. Sagutin mo ng maganda yan, attorney. Kasi sabi niya, pwede ba kaming magkaso Mm. hanggat buhay ang nanay namin? Mm. Ang tingin ko, ang pwedeng nilang ikaso laban doon sa magaling nilang tatay, Mm. concubinage. Kasi parang ang assumption natin, kasama siyang nakatira. Ay, natural. Alam na may babae na nakatira doon. Kasi hindi kabit yun, di ba? Sa dalawa nga silang nakatira doon. Yun ang assumption natin. Pero hindi sige. yun nakalagay sa text. Ah. Tapos, At, teka muna, ano bang ibig sabihin ng concubinage? pangangalunya. Pinahirapan mo na naman ako eh. Mas mahirap yun. Yung concubinage, ito ay kasalanan o krimen ng isang may asawang lalaki. Mm. Kapag siya ay nakikiapid sa babaeng hindi naman niya asawa. So in short, pagkataksil. Okay. Kaya lang, yung magkaiba kasi yung concubinage sa adultery dati. No? Kasi yung babae, kapag ka siya ay nakipagtalik sa lalaking hindi niya asawa, adultery agad yon. Okay. Pero yung lalaki na makikipagtalik lang, one night stand sa isang babaeng hindi niya asawa, hindi yun magko-qualify as a concubinage. Tingnan nyo ang sasama ng ugali ninyo. Kasi mga lalaki yung gumawa ng batas. Kaya nga, kaya ang sasama ng ugali. Kaya hindi pantay. Para maging concubinage yan, dapat yung pagtatalik nila ay ginawa sa isang scandalous circumstance. Tingnan mo, isa pa rin yun talaga. Ano ba naman yan? Alangan naman sa harap ng tao, may ginagawa kayong ganyan. Hindi naman. Pero yung scandalous kasi, halimbawa, itinira mo siya sa isang bahay, at ipinakikilala yun ba mo na siya, yun? ipinakikilala mo So na that's siya. scandalous already? Oo, kasi pinag-uusapan Okay. Basta pinag-uusapan na ng taong bayan, yung ginagawa ninyong hindi maganda. Kalaswaan. Scandalous na yun. Okay, I got So, it. kung siya ay tinitira halimbawa ni Mister sa isang apartment at ipinakikilala na niya ang asawa niya, Yes. ayan, Scandalous na yun. scandalous na yun. Okay. So, pwede yun sa o kaya- concubinage. Yes. O kaya, doon niya ginagawa mismo sa bahay nila, conjugal house nila. Sa kaso na to, hindi naman doon sa conjugal home nila ginagawa, kundi doon sa apartment unit na malapit doon sa conjugal home. So parang hindi naman sila magkapareho. Sabi nung lalaki, para mas madali. Kasi makatulog si Bisis, Doon sa pupuslit kabila. lang. Sa kabilang bahay. Talaga kayo, kaya kayo talaga. Pag hinanap, asa si tatay mo? Ay, lumabas lang may binili? Sumakabilang bahay po. Kakaloka. Sige, so concubinage. Dahil Mas likely. scandalous. Ang concubinage ba, kahit sino pwede magdemanda? Hindi, yun nga ang sasabihin ko. Ang concubinage at saka yung adultery, ang pwede lamang magsampa niyan ay yung asawa na pinagtaksilan. Paano may sakit? Pwede naman, hindi kaya siya pwedeng wala na kaya siya sa katinoan ng kanyang isip. Hindi, baka naman ayaw sabihin. Baka kasi lalong, Okay. alam mo yun, di ba? Baka mamaya lalong magkasakit. Pero ngayon, dahil ang emotional Abuse. abuse ay magko-qualify na sa bawsi, Yes. baka pwedeng sampahan ng bawsi. Yung Pwede rin. tatay. Ng mga Oo, at saka babae, talagang yung babaeng anak. at saka kasi ano rin yung anak din Anak din, di ba? Kasi imagine doon niya ginagawa sa tabi ng bahay nila. Walang kahiya-hiya. Talagang medyo malaki ang emotional Damage. doon sa pamilya. Kaya ang tingin ko baka yun ang pangalawang kaso na pwede nilang isampa. Alam mo, sa kaka-TikTok ko, nakakapanood ako ng mga ganyan short films na ganyan. Di ba? TikTok ako ng TikTok kasi marami ako natututunan doon na
pangmasa, yung pang taong bayan, yung mga nangyayari sa araw-araw, di ba? Haba, totoo ka dyan. Nasa 5th floor, nasa 6th floor yung isa. Sabi ko, ano daw? Sabi ko, Lilipat lang bakit? ng floor. Lilipat lang ng floor. O kaya talagang kapitbahay, ano? Dapat talagang, sa kabilang pinto, di ba? Oo, di ba? Sa kabilang pinto, ang bilis, Ay, di ba? saan ka nang galing? Nagtapon ng basura. Ay, may ganun talaga, di ba? Ewan ko ba, magagaling na ito. Well, anyway, sana ay nabigyan ka ng linaw sa kasagutan ni Attorney Danny Concepcion. O, eto na. Are you ready for Rose? Oh, sige. Okay. Go. Ng Tanza, Cavite. Hindi, Hi! hindi tansa. O, tingnan mo. Hello po, good Sandali lang afternoon. Taga Tansa, Cavite. Ayan. So, Rose, magandang gabi. Magandang hapon po. Ay, magandang gabi po. Opo. Ano po ang itatanong nyo kay Attorney Danny Concepcion? Magtatanong lang po. Kasi po, meron po kasi akong na utangan na tao. Okay. Parang sa chat lang po kami nagkakausap. Bali po kasi meron pong nag-refer lang po sa kayo amin Okay. ng dagdag po na po. Ano Tapos ano po siya, may 1 week po. nag-refer, sandali lang may nag-refer sa kanya via text lang na kung gusto niya ng dagdag puhunan. O, so, Opo. ang nangyari, nangutang siya. Magkano inutang mo? Opo. Nung una po, nag-start po siya ng 3,000. 3,000. Okay. Tapos, Opo. Ano po yun 1 week to pay po yun kasi. pag kinuha mo ngayon, 1 week to pay. Magkano ang balik? interest? Bali, naging ano naman, okay naman po yun. Tumagal po yung hiram ko sa kanya. Nakabayad po ko every week po natatapos po siya. Tapos renew po ulit. Hanggang sa lumaki po yung senior. So, ano nangyari? Nung mga bali, nung last week po, hindi po ako nakapaghulog. Bali, daily po kasi yun nahulog para sa interest lang po. Oo nga. So, bago ka nagkaroon ng utang na ganyan, magkano na yung inutang mo, Rose? Nung naging ano na po siya, 15 na po siya, 15,000 na po 15,000. pautang. Yan ba yung inutang mo nung unang-una o 15,000 yung buong kailangan mong Hindi po, bayaran? nag-start lang po siya ng 3,000. 10. Tapos po, 3,000? naging, ano naman po ako sa kanya, parang naging customer niya na po talaga ako. Tumagal Pero po lang hanggang Di ba parang last year po. ang intindi ko, kung nangutang ka ng 10,000 ngayon, kinakailangan bayaran mo yung 10,000 sa loob ng 1 linggo. At araw-araw, ganun po. ang babayaran mo araw-araw ay yung interest. Opo, So, ganun. sa araw na to, interest lang. Interest. Opo, Pero pagdating ng 1 linggo, dapat bayaran mo na yung buo Na inutang 10,000. mo. Ganun. yung capital po. Ngayon, edi ganun ka, lagi ka nakakabayad ng buo pagkatapos Opo. ng 1 linggo. Hanggang sa ang Opo, utang mo, nagka-problema lang po. mm, Bali, nagka-problema po kami last week po kasi po hospital nga po yung tatay ko. mm. Kaya nagkadagdag po ako sa kanya ng 5,000, naging 15,000 po yung utang sa kanya. Naging magkano po? Naging 10. Naging 15,000 na po yun. 15. Okay, 15. Opo. Tapos hindi nagka-problema po ako sa hulog ng 2 araw po. Pero nag-chat naman po ako sa kanya na hindi po ako makahulog agad ngayon. Kasi hindi po ako nakapagtinda. Mm. Pero pangako naman po ang araw. Minsan po, dinodoble ko po yung interest sa araw-araw para po mahabol. Hanggang sa po, nagulat na lang po ako. Nagbanta na po siya na ipopost po ako sa Facebook. Mm. Tapos una pong panakot niya, yung Facebook account ko po kasi business po to. Ano daw po? Ano ko po Yung siya. Facebook account mo ay? Ito po yung pang-post ko po sa negosyo ko po na mga tulog dito sa lugar namin. Okay. So parang online Tapos siya po, ang business niya. Apo. Tapos po, yung picture ko po, kinuha niya po sa mga dating Facebook account ko. Okay.
ginawa niya pong profile picture. Okay. Tapos, pinost niya po doon sa personal account niya po. Na? Ang sabi niya po sa akin, pauna lang to pag hindi pa nakabayad ngayong araw na to ng buong kapital. Ipopost na kita diyan sa lugar niyo, sa mga kamag-anak mo, ganun. Okay. Sa mga Sige. kaibigan mo. So, anong Bahala problema ka na po. natin ngayon? Anong gusto mong itanong? Kung pwede po ba siyang makakuha ng yung sa cyber libel po. Okay. Attorney? Kasi po may dinamay niya na rin po kasi attorney yung anak ko. So, Yung nanguha picture siya din ng po ng anak ko. picture. Okay. So, tama ho ba? Nakakuha siya ng picture Opo. nyo, tapos pinost niya una dun sa kanyang page. Opo. O, yun. So, ano daw ang mangyayari dun, attorney? Well, ano po yan? Pwede natin kasuhan ng libel nga. Cyber libel? Pero bukod doon, merong alam kong bagong batas na Yes. nagbabawal Yes. sa ganitong paraan ng pangungulekta ng utang. Correct. Kasi yung hindi pagbabayad ng utang ay hindi po ito na paparusahan ng pagkakulong. Nakalagay po sa ating saligang batas na hindi po pwedeng makulong ang isang tao sa hindi pagbabayad ng utang. Ito utang maliwanag na utang ito. Harassment eh. Parang hinaharas ka ngayon. Opo, merong batas na nagpaparusa po diyan. Nagbabawal at nagpaparusa sa ganyang paraan ng pangungulekta ng utang. At kung ito po ay nagdulot pa ng malaking kahihiyan at paninirang puri sa inyo doon sa mga ginawa niyang mga posts sa internet, pwede pa rin po siyang makasuhan ng libel. Yan. Okay. Pero ang sa Paano po, attorney? Hmm. Yung anak ko naman po, kinuha din po nila yung picture ng anak ko. Ayun, edi isa pang ano yun. So, ginawa din po nila. Meron pang violation ng kaibigan niya data po. privacy yan. At saka kung anak Opo, niya, yung- minor de edad, Kaya nga, ma-abuse Opo. pa yon. Kung minor de edad, pwede pa Ginawa natin din po nilang ikasuhan. profile picture. okay. Aha. Ganito siguro, attorney, para siya ay makapagdemanda, ano ba ang mga ebidensyang dapat meron siya? Di screenshot mo lahat yun. Ayan, screenshot mo Opo, lahat, opo. lahat ng mga text messages niyong dalawa. Opo. Yan. At Opo. kilala mo ba yung taong nagpautang sa'yo? Yun nga lang po, yun po yung concern ko rin po. Kasi po, gumagamit po kasi din po ata siya ng mga dummy account. Ay, Kasi Paano yun? last year po, Hindi, madali last namang year po, matrace ang yun. pangalan niya po, iba po yung pangalan niya na pagkakakilala ko sa kanya. Hanggang Mm. po, biglang mawawala po yung account na yun, magpo-contact na lang po siya sa akin. May iba na naman po siya Facebook. Pero natitrace po Tapos- yan. natitrace Apo, yan. kaya- Pero alam ko po yung bahay ng asawa at anak niya kasi minsan tapos OFW po kasi daw siya. Tapos Apo. nata-terminate yung Lahat po Facebook daw po yung ng account niya. lahat po ng informasyon na yan ay ibibigay nyo doon sa investigador ng pulis na pupuntahan nyo. Pupunta kayo sa Opo. police station at sasabihin nyo magrereklamo kayo, may irereklamo kayo ng cyber libel. Di tatanungin naman ang mga detalye sa inyo. At prosecutor na ata ang gagawa ng kaso kung ano talaga base sa Hindi, salaysay. Yung pulis ang gagawa ng Ay, salaysay. oo, ng salaysay, ano. Ng Tapos, salaysay. Tapos ipapile niya sa prosecutor. prosecutor. Ayan. Okay. So, good luck sa'yo, ha. Huwag kang Opo, anong tawag dito, huwag kang padalos-dalos. Baka mamaya sagutin mo at murahin mo. Nabiliktad na naman yung istorya. Hindi po. Oo. Talagang humihingi po ako ng pasensya din po sa kanya. Pero, Kasi nagmamakawa po ako na huwag naman po ito. Matanong ko lang, kung nangutang ka ng 10,000 ngayon, okay, magkano ang interest araw-araw na binabayaran mo? Yung 10 po na yon, bali naging 15 po kasi napadagdag po ako ng 5,000 nung na-hospital ko yung Hindi, tatay ko. sandali. Yung dati, halimbawa, 3,000 yung inutang mo nung una at sabi mo, nabayaran mo ng 1 linggo. Okay, Opo.
yung ang ibabalik mo sa kanya after 1 week, 3,000. Hindi po, may 5% pa rin po. So, Bali 5% per day po. Ano daw? 5% every day. 5% every Opo, day? Di Opo, 5% sir. times Bali po dun 365 days. Sa 10,000 po na yun, ang binabayad ko po na interest ko araw-araw, 750. 750 pesos. Opo. Tapos, after a week po, after po ng 1 week na yun, magbabayad na po ako sa kanya ng kapital na, ano na po, pinapagbayad niya na po ako ng 16,500. Nako, ang laki, ang taas. Oo, Okay. talagang usurero, no? Oo, ibig sabihin, alam mo, dapat na maibalik yung batas tungkol dyan eh. Anyway, ganito ha, o di siya ngayon na mababalikan dahil sa ginawa niya, no? O anyway, Problema nga kasi nagtatago siya Bali, sa ibang pangalan. Inano din po nila ako sa GC namin po. Kinik Saan? po nila ako sa GC namin. Kaya nga, so lahat yan, isasabihin mo dun sa investigador sa police station. Opo. okay O, ha, sige. Rose? Okay, Opo. salamat Rose. Thank you. Thank you po. Thank you po. Okay, tingnan mo nga naman. Sabi dito, text in question 2 short only. Tandaan mo, short only. Okay. Sige. Plano ko nang mag-resign after 11 months dahil lumala na ang mental health ko dahil sa trabaho. May natanggap akong 10,000 pesos sign-on bonus noong nag-start ako. At ngayon, sinasabi ng management na kailangan ko raw itong bayaran in full dahil hindi ako umabot ng 1 year. Okay. Pero base sa kontrata namin, ang repayment clause ay parang applicable lang sa project-based or fixed-term employees na less than 12 months ang engagement. Regular full-time employee naman po ako simula nang ma-hire. Pwede ko po bang i-dispute ito at okay lang ba na dumulog ako sa NLRC or DOLE for clarification? Well, mahirap sagutin yung kanyang katanungan dahil hindi ko nakita o nabasa yung nakasulat doon sa Employment kontrata. contract. Oo. Okay. Depende po yan kung paano isinulat ang provision na yan sa kontrata ninyo. Kasi ang sinasabi mo, ito ay applicable lamang doon sa project-based. Pero bakit? Okay, bakit doon lang sa project-based ito magiging applicable at hindi applicable sa kanya? Oo. Dahil usually yung mga regular employees, wala namang sign-on bonus. Dapat wala. Ay, regularly. Kasi ay, regular normally, siya eh. Or baka normally. naman nagkaroon talaga sila ng, sabihin na nating magandang results ng sales. O binigyan sila ng bonus. Nung pagka binigay mo na ba sign yun? on ito, sign on. Iba So, yung nung siya sign-on. pumirma ng kontrata na siya ay mag-empleyo sa kanila, meron agad siyang bonus. May gano'n. Yung palang ibig sabihin ng sign-on. Nung nag-sign ka sa kontrata para maging empleyado nila, binayaran ka ng bonus. Ay, baka nga. Kasi Di ba? hindi pa siya nakaka 1 year. Kaya hindi ko naman masasagot ng categorical yung katanungan ninyo dahil hindi ko nakita at nabasa ang kontrata ninyo. Siguro, best ba na dumulog siya kay Dole for clarificatory? Yes, Yun maganda, ha? Pumunta ka na lang. Wrap up na daw. O sabi niya, wrap up. Teka muna, ikaw talaga, hindi pa ako bumabati. Sandali, asan yung babatiin ko na wala? Next na lang. O sige, anyway. Ay, sandali, may babatiin ka pa. Ay, babatiin pa ako eh. Sandali Yung nanay lang. mo. Yung nanay ko, hello, Papa Jimmy, Mama Trining, Babe Castro, maraming salamat. Yung aso, batiin mo yung aso. Ang aking mga baby, si Mirin, si Oichi, si Kaya Mizu. kumakaway sila sa'yo. Hindi lang kumakabay. Pag kumayan, matatakot ako. Tumatahol. Tumatahol at saka ng tail, nagwawag Nagwawag. ng tail. Of course. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Akala nyo, tao lang ang nanonood. Hindi ho. Pati animal. Nanonood. Nanonood. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Ako naman po si Atty. Danicon, ang abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode, babatiin ko lang yung nanay ko. Hi, Miss Mami. Bayambang. Miss Bayambang. Ano tawag mo sa nanay mo? Nanay. Nanay. Hi, Nanay. Miss Bayambang. Hanggang sa muli. Bye. Okay.